Happy Oo Friday. naman, March na ngayon. Ano na? Malapit na ang graduation. Oo nga. Ilang weeks na lang. Si Mio kailan graduation? Ay, hindi pa pala. Moving up. Oo. March 17. Hiningal din ako kasi malapit na yung graduation, di ba? Saya-saya Every morning muna. Good morning, guys. Good morning sa ating generic band. Anyway, yun nga, malapit na March. Graduation na ng mga estudyante. And speaking of graduation, congratulations sa mga graduate. Kasama na sila sa mga unemployed. Pero ano, ha? Tumatakbo ako kasi, grabe din nagmamadali ako para makaabot ako dito, di ba? Anyway, speaking of graduation, kasi meron akong na-meet na bata na nagtitinda ng banana Q, kamote Q, mga ganyan. Kasi si Mio mahilig sa ganyan. So bumili ako, sa kalye lang siya titinda. Bata lang siya, tapos sabi ko, ini-interview ko siya, kinakausap ko siya, tapos sabi niya, sabi ko, hindi ka na ba nag-aaral? Sabi niya, actually, gagraduate na daw siya ngayon ng high school. Nakakatuwa, di ba? Kasi nagtitinda siya. Sabi ko, bakit ka nagtitinda? Wala ka bang magulang? Meron naman daw, pero syempre, kulang yung kinikita ng nanay niya, tinutulungan niya. So para daw yung mga pang-araw-araw na gastusin niya sa school, hindi na niya hinihingi sa nanay niya. Nakakatuwa. Such an inspiration. And of course, looking back, because I was also like that. Although hindi ako nagtitinda ng kamote, ang ginagawa ko, I was a working student also. Tapos nung high school ako, ang ginagawa ko, nagbebenta ako ng mga reviewers, gumagawa ako ng projects ng classmates, and they would pay me, ganyan. Tapos nung college ako, ganun din, working student. I would work in the morning, the day, tapos at night, I would study. So nakakaano din, kasi parang, di ba, imbis na, alam mo naman nahihirapan na yung parents mo, yung family mo, at least nakakatulong ka sa kanila. Alam niyo, nasa Biblia yan eh. Yung ating kawikaan, Jess 5, siyang nagtitipon sa tag-init ay pantas na anak, ngunit siyang natutulog sa pag-aani ay anak na kahiya-hiya. Ayan, he that gathers in summer is a wise son, but he that sleeps in the harvest is a son that causes shame. Yan ang ating Proverbs 10:5. Yan. So yung mga ngayon, total magsa-summer na, 'di ba? So yung nasa Biblia na maganda rin na imbis na nakahilat, haka lang, wala kang ginagawa, mag-summer job ka. Uso na ngayon yung mga summer job, even sa McDonald's. Di ba nag-umpisa yan sa McDo, sa mga kids ngayon? Fast. Oo. Ako Fast nung food nag-summer yan. din ako before, nung incoming 4th year ako. Sa Jollibee naman din ako nung nag-summer job. So, usong-uso yung imbes na wala kang ginagawa, uy, Oo. hi! Dito kami. Hello there! Hindi, gusto ko lang i-share kasi usually, nalaman ko lang pala dito sa corporate world, gusto rin nila yung meron kang mga ganong extracurricular. Oo, bukod sa kahit na matataas ang ACADS mo, gusto nila yung may mga ganon ka summer job. So it's actually an advantage din kung magaganon sila, yung mga Kasi estudyante. para meron kang abilidad sa buhay eh. It's not just academic. Totoo. Alam mo lang, ang point lang dyan eh. Yung mga sinabi mo kasi mga unemployed, sasama na sila sa mga unemployed, diba? Which is totoo, kasi alam mo yung mga HR ngayon, they expect too much from the graduates. They, parang ang Dami gusto ng nila lagi may experience. But everybody started with no experience at all. Diba? So just give them a break. Yun lang, diba? Yun lang. Dahil sinabi mo break, mag-headlines muna tayo.